The book of James, we have been speaking of trials. Pinag-uusapan po natin for the last 3 Sundays, if I'm not mistaken. We have tried to define, we have tried to understand the nature of trials and the purpose of trials according to what James has said up to this point. We are to count those trials as joy based on the fact that God has in mind our growth. Palaging magandang ipaalala sa atin that God always has a good and wise reason for everything that He is allowing us, yes, even causing us to go through. At dito malinaw na ang kanyang pangunahing layunin ay ang tayo ay lumago, that we would become mature, that we would become complete, that we would even more project the image of the Lord Jesus Christ. Yun ang purpose. We are to be conformed to the image of His dear Son. So, ang challenge sa atin is to respond to these trials in a God-honoring way. Yun ang pinakahamon sa atin. Yung kapag dumaan ang isang kabigatan sa atin ay ang tumugon tayo sa isang paraan na luluwalhati sa ating Panginoong Diyos. God's primary concern is His glory. And He cannot be concerned with more concerned with any other thing but His glory, because He is our highest, greatest Savior and Creator and King and everything. He is our everything, in fact. So siya ang ating lahat sa lahat at hindi uubrang may mas mahalaga pa kaysa sa kanyang kaluwalhatian. Maalala nyo, we always say this, the chief end of man is to glorify God and to enjoy Him forever. As you glorify God, as you honor God in your life, you enjoy Him at the same time. God is not a killjoy God. Ang Diyos na ito ay hindi Diyos na laban sa ating kagalakan, laban sa ating katuwaan. In fact, itong unang chapter pa lang ng James, it is already dated by this theme, you see. For example, in verse 2, "My brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations." In verse 9, "Let the brother of low degree rejoice in that he is exalted, and the rich rejoice in that he is made low," because we are reminded that we are like a flower of the grass who shall pass away. It is always good to be reminded that everything passes away. Mahalagang mapaalalahanan tayo sa simpleng salita, walang forever. Ang ating Diyos lang ang walang hanggan. He alone is immortal, invisible, the only wise God. No wonder why this God is so zealous of His glory, because it is for our sake, it is for our good that we exist within the realm, that we operate within the realm of His Godhood, of His character as a
as a supreme being. Palaging para sa ating ikabubuti pagka hindi tayo lumalayo sa realm ng kadakilaan ng ating Panginoong Diyos. The moment that you begin to believe a lie that you know better than God, that's the beginning of your destruction, you see. When you begin to doubt His wisdom, when you begin to doubt His intention, when you begin to doubt His faithfulness, when you begin to believe that who you have with you now is more faithful than your God, then that's the beginning of your problems. So, hindi nakapagtataka kung bakit napakahalaga at dinidiinan ng Panginoong Diyos na patuloy kang manatili sa Kanyang pagsakop, sa Kanyang paghahari, sapagkat ito ay ang pinakamakabubuti para sa iyo. So we are to respond to these trials in a certain way, in a God-honoring way. That's how we grow. That's how we mature in Christ-likeness. Kagaya nung binasa natin dito sa verse 12, blessed, happy. That's another equivalent ng salitang rejoice and joy. Blessed, happy. Happy is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love Him. So, inaasahan na ang isang mananampalataya ay mayroong pagpapatuloy. Isang mahalagang palatandaan na ikaw ay nakaranas ng kanyang pagliligtas ay ang iyong pagpapatuloy. Now, I would deal with this more next week. So, hindi na muna natin talakayin ng mas malalim yan. Let us now move on to verse 13. So, there is another side to trials. Merong kabilang panig ang pagsubok o ang tukso. There is the dark side of the trial. There is another possibility. What happens when we don't respond correctly? What happens when we waste the opportunity God has given us to grow? What happens to us when God sends a trial for our growth, but rather than growing, we choose to use it as an occasion to sin, rather than standing it steadfastly, we choose to fall. Ito yung malungkot na kabilang panig ng pagsubok. It is interesting, mga kapatid, na yung temptation sa verse 13, let no man say when he is tempted. Yung salitang tempted doon, if you would compare that with the one in verse 2, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptations. Pareho yun sa original language. Magkaiba yung di ba? Magkaiba yung context. You see, dito sa verse 2, positive yung understanding noong word na temptation. Count it all joy when you fall into diverse temptations. Whereas in verse 13, let no man say when he is tempted, I am tempted of God. So, meron dalawang basa dito sa iisang parehong salitang ito. Ang original na Greek word niya ay perasmos.
na meron dalawang basa. You see, it could be read in a positive sense. It could be understood as a test, and on the other hand, it could also be understood as a temptation depending on the context, conforme sa kung ano ang konteksto. So ang pinag-uusapan natin base dito sa konteksto ng talatang 13, ito yung dark side noong salitang trial or temptation. Ito yung tinutukso ka, you are being tempted to sin. Tinutukso ka para ikaw ay gumawa ng kasalanan. At ang tagubilin sa atin, ito yung problema na inilagay sa ating harapan. Let no man say when he is tempted. Nandun na yung assumption that sooner or later, again, you would be tempted. This is not a matter of an if. This is a matter of a when. When you are tempted, do not blame God. Pagka ikaw ay sinubok, pagka ikaw ay tinutukso, huwag mong sisihin ang Diyos. And yun yung natural sa atin as human beings. Most of the time, instead of repenting, which would be the best thing to do, of course, we often blame others for our sin. Sabi nga nila, this is as old as Adam and Eve, di ba? Ang tendensiya natin, pagka tayo nahuhulog sa pagkakasala, ay ang humanap ng iba na sisisihin. Kagaya nung ating mababasa sa unang bahagi ng Genesis chapter 3, verses 8 to 13. At para tayo, to save time, wag na tayong pumunta doon. Pero by way of application, alam naman niyo yung kwento ni Adam and Eve, hindi ba? When these two fell into sin, Adam began to blame God indirectly for the woman that God has given him. Hindi ba? It's the woman that you have given me. Nakalimutan na niya yung napaka-romantic niyang mga salita when the Lord gave Eve to him as a gift. Di ba? Ano sabi ni Adam noong when he opened his eyes, he behold a beautiful woman. Ano sabi niya? This is it. Ito na yun. I don't need to look for anyone else. This is it. You remember na yung process na dinaanan niya, the Lord had commanded him to begin to name all of the animals. And so he did, and he named them by pairs. You remember the story, di ba? Mrs. Orangutan, Mr. Orangutan, Mrs. Turtle, ano ba yun? Ilocano ba yun? Turtle at Mr. Turtle, di ba? Awon. So yun. At tatagpuan niya na siya lang yung walang kapares. So merong kulang sa kanya. And you remember that my brethren, hindi ba may panahon na sobra kang lungkot dahil wala kang kasama sa buhay. I'm talking to you, mga kalalakihan, hindi ba alam natin na yung mga napangasawa natin na naging sagot sa ating maraming mga panalangin, di ba? Sabi natin, siguro, nung lumalakad sa altar, yung paborito mong awit, ikaw lamang ang pangakong mahalin. Hindi ba sarap ka na minamasdan? Siguro teary eyes ka pa. Ano na nangyari?
Just like Adam. Ano sabi ni Adam? This is it. Bone of my bones and flesh of my flesh. Wala na akong mahanaping iba. Siya na yun. And because of that, by virtue of that, I would name him woman. I am a man. She is my woman. Hindi niya na inilayo yung pangalan. Ano? Siya yung my better half. Kulang na ako kung wala siya. Ano na nangyari dun? Whatever happened to that? Oh my, as time passes by, we are tempted to entertain thoughts that are not pleasing to God, you see. Pero nung magkasala, si Eva naman kasi ang nagbigay nung talagang ang mga Eva sa buhay natin, yung talaga nagsisimula, nagbibigay ng mansanas. The fruit of the knowledge of good and evil. At si Eva, hindi naman nakontento, naghanap din ng ibe-blame. It's a serpent. Siya yun eh. And of course, indirectly, sino ba nag-create doon sa serpent? So in the end, it's all your fault, God. Oh my. And we act just like them when we sin. Kagaya rin nila tayo kung pagka tayo ang nagkakasala. We're just like Adam and Eve. One of the hardest things for a sinner to do is to say, I'm guilty. It was my fault. I'm the one who's wrong. Ako ang dapat sisihin, wala nang iba. Yung bang sense of responsibility and accountability na, I have no excuse to offer. Kamali ako. It's very hard for us. Not only nowadays, but throughout the human history. Yun yung pinakamahirap. We always find an excuse every time na tayo ay nakakagawa ng pagkakamali. Nakikita niya kahit nasa regular pagka nagmamaneho ka, for example. So halimbawa, nandoon ka sa kanan at nasa intersection and you have to turn left. Wala naman dala-dalawang isip yan, ha? If you have to swerve, you swerve, di ba? And you do not care kung magkaroon ng heart attack. Basta, nakakaliwa ka. And you congratulate yourself. Sasabihin mo sa asawa, galing ka. And that's my, yan yung aking classic na joke sa aking mga anak. Pagka mahuhusay na mga driver lang, nakakagawa niya mga anak. Pagka mga hindi masyadong kaya yan, hindi nila kaya yan. No wonder, ang daming gas-gas ng sasakyan. Mahuhusay na driver eh. Pero ilagay ka sa pakabila naman. Kung yung someone else naman ang mag-swerve sa iyo, all of a sudden, you learn how to speak in tongues. Hindi ka makapayag at hindi ka makapaniwala na naisahan ka, nahusayan ka, bastos na tsuper, nagagalit ka, and salamat na lang at yung wife mo cannot interpret tongues. Amen? And sometimes you are reminded na may dashboard camera ka pala. Nire-record lahat ng sinasabi mo. Oh my. The book of James refers to maturity.
growing up in the faith. Sa lahat ng mga books of the New Testament, ang James ang may pinakamadalas na pagdidiin dito sa usapin ng maturity. Kitang-kita naman natin yan. Napaka-practical nitong aklat na ito. At James does not mince words. Sinasabi niya, napaka-straightforward nitong mga talata na ito, ng aklat na ito, na kung medyo mahina-hina ang dibdib mo, ay talagang masasaktan tayo. Pero ito ang ating kailangan. Tayo ay mapaalalahanan, you see. Merong pastoral heart si James. He wants to see our faith demonstrated in life, even at the intersections, you see. Yung simpleng-simpleng nagmamaneho ka, yung simpleng-simpleng nakikipag-deal ka sa isang tindera, yung simpleng-simpleng nakikipag-deal ka sa kapitbahay mo, napakahalaga. More than anywhere else. That's the place for us to demonstrate our Christ-likeness. We'll always be tempted to, mag-rest back. Hindi pwedeng di makaganti. Naisahan ako eh. Nandun yung diwa na yun. We cannot be outsmarted by anyone. Ang taas-taas ng ating pagtingin sa ating mga sarili. Samantalang sa diwa ng banal na kasulatan, sabi nga ni St. Paul, bakit hindi ba pwedeng kayo naman ang madaya? Ang ibig sabihin ni Apostol Pablo, hindi kinakailangang ilagay mo ang lahat sa iyong kamay. Kung naniniwala ka na ang Diyos ay marunong sa lahat ng kanyang ginagawa sa buhay natin, walang lumalagpas sa mata ng isang banal na Diyos. Alam niya ang kanyang ginagawa. We don't get to choose the crosses that we are to bear, the challenges that we are to face, but we do get to choose our responses to those challenges, you see. Hindi tayo binigyan ng pagkakataong piliin kung ano ang mga hamon na dadaanan natin, pero pwede nating piliin kung paano tayo tutugon at haharap sa mga hamon na dinadala ng Diyos sa ating mga buhay. So, ang unang concern doon sa mga unang initial verses of this chapter is our perseverance. God would want us to persevere, magpatuloy kahit pinakamabigat na ang ating sirkumstansya. Pero dito naman sa ating teksto, ang pinaka-diin naman ay yung that we would stay pure when facing temptation, you see. We ought to have this passion to persevere, but at the same time, we also ought to possess this passion to be pure when we are tempted. Yun po ang ating gustong pag-aralan sa mga natitirang sandali sa oras na ito. Sinabi natin kanina na given na bawat isa ay tutuksohin. Again, sabi ng verse 13, let no man say, when he is tempted, I am tempted of God. So we would be tempted. Lahat tayo ay tutuksuhin. Ang dami-daming pwedeng panggalingan ng tukso sa ating buhay. Sa araw-araw, we would be confronted by thousands of
commercials every day. Araw-araw na lamang ipinakikita sa atin. Halos hindi pa naluluma yung, ano ba yun, S17 ba yun? May S80 naman, Samsung, di ba? Walang katapusan yung ini-offer sa atin. Luma na yan, ito na ang bago, iwan ka na. Minsan, pag mamaneho mo, may billboard na nagdudumilat yung mga paghahamon sa iyong contentment. For example, pagbukas mo ng television, yung dyaryo, pagbabasa mo ng dyaryo, ng magazine, simpleng nasa bukid ka na nga lang, radyo na lang ang bubuksan mo. Ganun din ang hamon. At hindi rin nakakatulong ang internet, ang Facebook ay hindi nakakatulong. Minsan, ang pinakamalaking hamon sa'yo, yung kapitbahay mo na lang. Kahit yung pinakamalapit mong kaibigan ay pwedeng panggalingan ng temptasyon sa iyo. Kahit na yung mismong family mo, yung pamilya mo, ay pwedeng humamon sa iyong banal na lakad. At ang paalala sa atin, when that happens, do not blame God. Let no man say when he is tempted, I am tempted of God, for God cannot be tempted with evil, neither tempted he any man. Ang Diyos na ito, sabi nga ng Timothy, is a God who dwells in the light. Ang Diyos na ito ay Diyos na nananahan sa kaliwanagan. Walang anino man ng karumihan o kasalanan sa Kanya. Hindi maaari na ang Diyos na ito ay magdadala sa iyo sa isang sitwasyon at tutuksohin ka na gumawa ng kamalian pagka nandun ka na sa sitwasyon na yon. It's the other way around. He always provides a way of escape. Yun yung Diyos na mayroon tayo. Hindi mo pwedeng sabihin, Panginoong Diyos, anong gagawin ko? Binilikha mo akong mahina sa ganito. Oh my, mga kapatid. Mahalaga pong maintindihan natin na maging, yung response napakahalaga eh. Mahalagang maintindihan natin na halimbawa, let me give you an example. Papaano ba yung isang pagsubok na mayroong mabuting layunin ng Diyos ay maaaring mauwi sa isang pagtukso na maaaring magpabagsak sa iyo sa isang kasalanan? Halimbawa ay ang karamdaman. Ang karamdaman na ibinibigay ng Diyos sa atin sa maraming kadahilanan. Marahil ay upang ipaalala sa iyo ang iyong limitasyon, ang iyong kahinaan, maaaring upang ipakita sa iyo kung gaano ang maaaring magawa ng Diyos. Pero maaaring yung pagdaan mo sa karamdaman ay magdala sa iyo sa kapaitan. Maaaring yung pagdaan sa karamdaman ay magdala sa iyo sa depresyon. So nandoon yung dalawa, iisa yung pangyayari, isa yung kaganapan, pero dalawa ang pwedeng maging response o tugon mo sa gayong pagsubok. At ito ang hamon sa ating lahat, mga kapatid. Kung wala ang Diyos, well, it's all up to you. Pero for as long as you know and you believe that there is a God who is able to give us grace for grace, He does not run out of grace, enabling grace, sustaining grace, well then we do not have any excuse. Wala tayong anumang pwedeng excuse sa ating Panginoong Diyos. In every trial, there is an opportunity, but at the same time, there is a danger. Palaging dalawa iyan. Pagkakataon na ikaw ay maging kasangkapan ng Diyos para ipahayag ang kanyang, i-display ang kanyang kaluwalhatian, but on the other hand, pwede rin ikaw ay mahulog sa malaking kapahamakan. Again, blessed is the man, let no man, verse 13 ng James chapter 1, let no man say, when he is tempted, I am tempted of God, for God cannot be tempted with evil because He is holy,
neither tempted he any man, because that is not his goal, that is not his purpose. His purpose is to mature you. Kailanman ay hindi inisip ng Diyos na kapag ka ikaw ay padaanin niya sa isang sirkumstansya, ay ang mahulog ka sa kasalanan. Kung gayon, bakit tayo nahuhulog sa pagkakasala? Ipinaliwanag sa atin ni Santiago kung papaano nangyayari iyaon. Let us now proceed to verse 14. But every man is tempted when he is drawn away of his own lust and enticed. Yun yung dalawang salita, keywords na makakatulong sa ating maunawaan. When he is drawn away of his own lust and enticed. Then when lust hath conceived, it bringeth forth sin, and sin, when it is finished, bring it forth death. Now, before I discuss this, dalawa ang pwede nating basa doon sa salita, it bring it forth death. Ang una ay maaaring it could be death of it could kill our joy, it could kill our interpersonal relationship, so on and so forth. It could affect our prayer life. So it brings death. So pagka tayo ay nahulog na sa pagkakasala, maaaring ang dala nun ay kamatayan. But on the other hand, if we would consider the context, especially verse 12, which talks about perseverance, maaaring ang sinasabi ng talatang ito, doon din malalaman kung ikaw ay tunay nga na anak ng Diyos. Sapagkat ang anak ng Diyos ay kinakikitaan ng una ng pagtanggap na hindi niya kaya. As I was encouraging Sister Susan last night, because before me, someone was trying to encourage her as well. Someone said, you ought to be strong for your children, so on and so forth. Don't show any emotion. At si Sister Susan, nakikita ko yung malaki niyang problema. Bakit? Dahil malungkot na siya. Mabigat na yung dinadaanan niya. Tapos sasabihan mo na hindi ka kailangan magpakita ng lungkot, hindi ka kailangan magpakita ng takot. Kayanin mo para sa mga anak mo. Di mo na kaya. That's why, before we pray, sabi ko sa kanya, Sister Susan, hindi mo kaya. Sister Susan, kung kailangan mo umiyak ka. And from there, ikaw at ang iyong mga anak, dalhin mo sa Diyos. You come to your refuge. The one who could help you, a very present help in times of trouble. Ikaw, hindi mo kaya, umiyak kayong lahat sa Diyos. Ipakilala mo sa iyong mga anak at patuloy na ipaalala mo sa iyong mga anak na lahat kayong buong family ay may pangangailangan sa Diyos. Huwag mong kayanin, kapatid, dahil hindi mo kaya. Pero kaya ng ating Panginoong Diyos, you see. So may ganun diwa ang mananampalataya at mula doon, mamamahinga siya sa Diyos at sa pagsususina ng Diyos at pagtuloy siyang maniniwala kahit bumagsak na siya yung understanding of what St. Paul says in Corinthians, He would provide a way of escape. Ano ibig sabihin nun? Nandun ka na sa initial na pag-entertain ng temptation, di ba? Bumabagsak ka na at ang pangako, kahit na doon, you run back to God. Even if you have already fallen, do not accept that as the status quo. Hindi ako dapat ganito. Kailangan kita. Because the moment you become comfortable with sin, that's the time that you are
going to drift away even further from God. You must call sin, sin. It is an offense to God. Ito ay sampal, for lack of terminology, sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. At hindi yun marami. Hindi ko kayang isipin na sasaktan ko ang sarili kong magulang sapagkat gayon ang aking paggalang sa kanila. Kung gayon ang iyong paggalang sa iyong magulang, ano na ang paggalang mo sa Diyos? Kung naiintindihan mo na sa paggawa mo ng kasalanan at habang ikaw ay temporaryong naliligayahan, ikaw ay nagsasampal at sumusunto sa banal na Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng meron ka. The word for lust is the word for a strong desire towards any forbidden object. Yun ang sabi ni Cleon Rogers Jr. ng Exegetical Key to the Greek New Testament. Let me repeat. The word for lust is the word for a strong desire towards any forbidden object. Ang sabi ng talata, but every man is tempted when he is drawn away of his own lust. Everyone, each and every one of us, individual, ang pagtutukso sa atin. Each one each one of us are uniquely tempted. Yung kahinaan ng isa ay maaaring hindi kahinaan ng isa. That's why we need to bear one another's burden. We are to remind one another. Yung kalakasan ko ang magsilbing shoulder na pwede mong pagkuhanan ng lakas mo. As I draw my strength from God, brother, lean on me. And let's walk together. And vice versa. Mag-aalalayan tayo sa isa't isa, magpapaalala. And may I remind everyone that we are not to take offense every time a brother is concerned enough to tell you what others cannot tell you. Kung ang isang tao ay sa sobrang concern niya ay maging tapat sa iyo, huwag kang magalit sa tao na nagsasabi ng totoo sa iyo. But every man is tempted when he is thrown away of his own lust and enticed. Sabi ko, ang susing salita natin, yung salitang thrown away of his own lust and the word enticed. Yung drawn away doon could be read as carried away or lured. Ito yung literal definition niya, lured by the scent of meat in a trap, which would remind me of my wife. May mga daga sa bahay. So meron siyang trap na inihanda, naglalagay siya ng alam niyang makakaakit sa daga. And most often than not, wala na yung meat. Wala rin yung daga.
At ang nahuli ng trap, si Shinshin, yung aming aso. So somehow yun. Now, you do not display the trap. Amen? You hide the trap. Ano dinidisplay mo? Yung meat. Yun yung ipinang-aakit sa atin. That is why yung kasalanan does not look like a sin. Sin may look like true love, for example. How can this be a sin when I know deep within me that I am in love? How can love be sin? So may battle na nangyayari sa atin. And you become irrational. You are not ready and willing to listen to any advice. Why? Because you are in love. Yung hindi mo nagagawa sa regular na pagsamba, for example, an excited singing, a joyful singing, ngayon ginagawa mo na kahit naguhugas ka lang ng pinggan. At kung sensitibo ang mga magulang, you ought to take notice of that. Kung biglang-bigla na yung tamad mong anak ay naglilinis na ng bahay, at siya na yung gustong maghugas ng pinggan, at habang naghuhugas ng pinggan, ay umaawit na ang paa, lagi na gano'n. Naku, abahan ka. Dalawa yung babae, tatlo pala yung anak kong babae. My goodness. Hindi ito kasalanan. It looks like a promotion. How can this be a sin? Ipopromote ako eh. Madadagdagan ang income ko eh. Papaano yung mabuting bagay na yan ay maging kasalanan, you see. Do you remember our Lord Jesus Christ? Do you remember the temptation of our Lord Jesus Christ? Ano sabi sa ating Panginoong Hesus Kristo? Tingnan mo yung variables, kumbaga. You are hungry, you are able to turn these stones into bread. So what's the problem? Amen? Para sa atin, ganun kasimpleng isoresolve. Dinala kay Jesus Christ yung problem, di ba? Oh, gutom ka ba? Of course. He's been fasting for 40 days. Tayo nga, 40 minutes lang eh. You know, I'm so hungry I could eat a caramel. Kaya mo bang gawing tinapay ang bato? Of course. It's a challenge to his divine ability and divine prerogative. Hindi ba? Sino nagpipigil sa'yo? Hindi mo lang kaya. You are the creator of everything. And so for once, i-exercise mo ang iyong pagiging Diyos. Hindi ba yun yung hamon? Anong sabi ng ating Panginoon Hesus Kristo? Man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from our Father's mouth. Anong ibig niyang sabihin? And this should be the principle that we ought to follow. Hindi kung ano yung immediate need ko. Hindi kung ano ang rational para sa akin. What does say the Lord? Anong sinasabi mo, Panginoon? Ako ay tatayo at mabubuhay according to your word. Question is, how many of us are living a life in accordance to what He says? Ilan sa atin ang sensitibo
Di ba? Ang dali-dali para sa atin. Gutom, kaya ko namang gawin. May solusyon, patulan na yan. Pagtatagalin pa. Oo. My. Again, he's drawn away of his own lust. Trap pala yun na may meat. And entice. Yung salitang entice naman doon ay nanggaling doon sa salita na ang dinidescribe ay yung bait on a line used by a fisherman, you see. Yung isda, habang nasa ilog siya, habang lumalangoy si Nemo, he does not go out there looking for a hook. Nemo would be looking for what? For the bulate. Yun yung hinahanap niya. Ang problema, yung bulate, nakakabit sa hook. What do we do? You know what is wrong. Anong sabi? May pangalan mo yung tatay ni Nemo? Oh, you forgot. In that case, you are Dory. Carp. Sabi ni Carp, whatever you do, don't go out there. Baga, pero hindi. Nagugutom ka, diba? Paano nangyayari ang kasalanan? Hindi mo naman agad-agad sinasabakan yan. Yung ibon. Ang little by little. Agad-agad na. Unti-unti na. Diba? Habang nasasarapan ka, lumalaki na yung kagat mo. And before you know it, hindi ka na careful. Sakmalin mo na ng buong buo yung natitira pa sa bulate. There's an old saying, sin will take you farther than you wanted to go. And sin will cost you more than you wanted to pay. And sin will keep you longer than you wanted to stay. Yan ang dala ng kasalanan sa atin, mga kapatid. Palaging ang nakukuha mo every time you fall into temptation is more than you are willing to give. Sinusugal mo ang maraming mga bagay. Sa tuwinang binubuksan mo ang pagkakataon upang ikaw ay mahulog sa pagkakasala. Then when lust had conceived, it bringeth forth sin. And sin, when it is finished, bringeth forth death. Wala akong, in my 20 years of pastoral ministry, wala akong nakitang tao na nahulog sa kasalanan na hindi nauwi sa malaking kabiguan. Wala. Lahat ng tao na nagpasya na tahakin yung landas na palayo sa Diyos ay palaging bumabalik ng luhaan. Kung hindi man bumabalik ng luhaan, nababalitaan mo na lang. Nasira at kiba ang buhay. There's no way, brethren, for us
to walk away from the source of life and enjoy life. Hindi pwedeng lumayo ka sa bukal ng buhay at sa dulo ay sasabihin mong napakasagana ko sa buhay. No. Ang dulo lagi ng paglayo sa Diyos ng buhay ay kamatayan. At kaya, no wonder ito ang panghuling paalala sa atin. Verse 16. Do not err. Mga kapatid, I'm trying to read this the way a pastor would feel as he writes this. Ano kaya ang nararamdaman ni James habang sinusulat niya ito? Maharing may madain na pagpapaalala, but when it comes to verse 16, I would like to believe that he is writing this with a heart that is beseeching his people. Do not err. Do not err, my beloved brethren. Mga kapatid ko, huwag kayong bumagsak sa pagkakasala. Bakit? Because you are beloved to me, to God. Balik ka sa Diyos. Matuling kang tumakbo, pabalik sa Diyos. Wasak-wasak ka, giba-giba ka, panik na lahat. Wala ka na ipagmamalaki, you are qualified. Run back to God. The only qualification that God is bringing before you is this. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Bumalik ka sa akin, bigat na bigat ka na, bibigyan kita ng kapahinga. Pagpapatuloy natin ang pag-aaral dito. Hope to see you once again next week. Let's all stand up.